Special episode October 30th, Monday, election day. No? Tanungin natin ng mga puno, ano bang meron sa araw na ito? Mananalo ba manok ko? Matatalo ba? O magkakaroon ba ng dispute, talunan, kasuhan? Diba? Lalo na yung mga gwapo at magagandang kandidato at kandidata, maraming supporters yan. Diba? Balita ko yung iba dyan, marami ng ayuda, gabi pa lang. Check natin dito. Una, creativity. Pangalawa, value. And pangatlo, cleanse. Okay, so ito yun. No? Yung tinitignan ng mga tao ngayon sa kandidato is the creativity, kung paano sila maglahad ng sarili nilang plataforma, no? Ilahad yung mga goals nila for the bayan in itself. And then ito yung mga mga values nila sa sarili nila at kung gaano kalinis ang pangalan at history ng politics sa buhay at sa pamilya nila. Kasi kalimitan yung iba, no, kapag yung mga magulang nila is nasa politics, tapos naubos na yung termino, may mga anak yan na sumusunod, minsan relatives, para may representative pa rin sa angkan nila. Pero nakadepende yun kasi kahit anak mo or magulang mo, magkaiba yung creativity nila, magkaiba yung strategy, magkaiba yung value sa buhay at pananaw. Pero kung may mga mag-aama, no, na pareho namang malinis ang pangalan, yung parang ipinagpatuloy talaga nila yung legacy ng magulang nila. At ito yung mga intensyon mo sa bayan at hindi intensyon na pansarili. Kasi marami rin tumatakbo sa politika na pansariling intensyon at kapakanan ng iniisip bago ang bayan. Kaya nga may mga bayan na naiiwan sa uso or naiiwan sa urbanisasyon kasi kinakamkam yung budget. Yung mga ayuda, may mga ganon, di ba? So, wag na natin i-elaborate ng pahabaan ito. Ganito din yon sa buhay ng pag-ibig. Nasa sayo kung paano mo ingatan ang mahal mo sa buhay. Paano mo ingatan ang pagtitiwalang binigay niya sa'yo. Kung paano mo pakaiingatan ang ibinubuhos niyang pagmamahal sa'yo. Ito yung paano mo bigyang halaga, paano mo bigyang importansya, at kung gaano kalinis ikaw at katotoo sa Kanya. Kasi may mga tao na alam nila na hindi ka nakapagtapos, no? Alam nila na hindi ka mayaman, alam nila na hindi ka kagandahan o kagwapuhan, pero tinanggap ka, minahal ka ng buong buo. Alam nila na may bisyo ka, pero sinuportahan ka nila ng buong buo. Malinis, in short, ang hangarin nila sa'yo at tapat. So kapag isang bagay dumating sa buhay mo na ganyan, huwag mong sayangin. Dahil hindi lahat ng tao, hindi lahat ng pamilya kaya kang tanggapin bilang ikaw. Yung iba nagpapanggap para matanggap. Yung iba nagkukunwari, nagmamayabang para lang makapasok sa isang alta sosyudad or isang organisasyon, no? Maraming nagpapanggap para lang matanggap. Pero mas maganda pa din na ikaw, sarili mo talaga, na hindi mo kailangan magpanggap na mayaman, hindi mo kailangan magpanggap na mabait ka, hindi mo kailangan magpanggap na kung ano-ano pa. Kasi yung tao naman, hindi naman nakatingin sa kung ano ang meron. Nakatingin yun sa puso. Kung gaano ka kabait, gaano ka kasimple, gaano ka kahambol sa buhay. At unang matatamaan dyan, ang taong ito ba ay masipag o tamad. Kasi yan yung basic na hinahanap ng isang tao sa bawat isa, ang ugali. Hindi ang labas na kaanyuan, kundi ugali. Kasi kahit gaano katagal, ang ugali hindi nagbabago. Pero ang kaanyuan natin, nangungulubot at mangungulubot tayo
sa tagal ng panahon habang nabubuhay. Pero yung ugali hanggang libing niyan, hindi magbabago. Kaya kung ang asawa ninyo ay tamad, ay huwag na kayong umasa na magiging, magiging masipag. Proceed tayo sa male and female vibration. Maraming salamat po.